Let us continue to pray and stay in the presence of our living God. Thank you, Father God. We thank you, we adore you, and we acknowledge your mighty and sweet presence and your Holy Spirit in our midst. Father God, we thank you, and we have come before your throne. Lord, we ask that in the mighty name of Jesus Christ, you will continue to minister every heart of your people here in this place. Father God, na Lord, mga salita mo ay it will not turn void. But Lord God, it shall come to pass. Panginoon, sa mga anak mo, na kung saan, Lord God, that they are eager and excited to receive your very word today. Thank you so much, Father God. And Lord, we believe that you have already blessed your word. We welcome you, Holy Spirit, in our midst. Father God, we thank you. We claim the victory in Jesus' name, and everybody shall say, Amen and Amen. Okay, so ngayon po ay tuloy-tuloy na po tayo at alam po natin na ang ating buhay ngayon. Sino po dito yung Christian na siya yung pioneering ng CGCF JTB Church. Siya po ay 17 years. Pagtaas po ang kamay na siya po ay 17 years na siya sa church. No, or 16 years, 15 years. Di mo ba? Meron po, 14 years. Ha? So, 14 years. 13 years. Di mo ba? So, at ang iba dito sa atin ay marahil ay mga nasa 7 taon. Tama mo ba? Yan. So, pag tayo po ay sumasampa na ng mga 7 taon, marami po tayong mga nararamdaman na. No? Marami na po tayong mga nararamdaman ng kapaguran, nararamdaman ng pagkasawa. Amen? Ano pa po yung ating mga nararamdaman? Gusto ko muna yung mga lahat ng mga workers na dito na po, kung sino lang po yung nasa children ministry, yun na po ang mag-stay. So lahat po mga workers, kaya manatili lang po tayo dyan kahit yung nandiyan si mga nasa labas. At hayaan po natin na mag-ministeryo ang Diyos sa ating buhay sa umaga. So 7 years, nakakaramdam na tayo ng panghihina, panlulupaypay, pagkabagod, pagkainip, pagkatamad. Di ba ba? Tinatamad na ako magsimba, parang ganun lang din, parang pareho na lang. Kaya okay na lang kapag hindi makasimba, okay rin kung makasimba. Hello? Di ba ba mayroon ganun tayong nararamdaman? Aminin po natin. Di ba ba? Okay lang yan, hindi ako makasimba, pero okay lang din makasimba, kaya bahala na. Hello? Di ba ganun tayo? Kasi nga, nandoon po na kung saan tayo po ay nandoon pa rin sa atin human being. Nandoon pa rin tayo sa ating pagkatao. Na kung saan ay natural po sa atin na nakaramdam tayo po yung hindi natural. Amen? Ang hindi natural, yung mawala tayo sa kamay ng Diyos. Amen? Natural lang po ang makaramdam tayo ng pagkainip, ng pagkabagod, panghihina. Di po ba? Pero ang hindi natural, yung mawala ka at mahulog ka sa kamay ng Diyos. Yun po ang hindi natural. Amen? Kaya po sa umaga po ito, hindi na po tayo makakatagal pa. And I would like to bring you in the book of Isaiah chapter 41 verse 10. Ito po ang sabi ng book of Isaiah chapter 41 verse 10. Babasahin niyo po mamaya sa Tagalog, ako po magbabasa sa English. So sabi niya, don't panic! Sabihin mo sa iyong katabi. Tapikin mo, don't panic! Amen? Ayan. Kasi niya, don't panic! I'm with you. There's no need to fear, for I'm your God. I'll give you strength. I help you. I hold you steady. Keep a firm grip on. Kaya sabihin po, ang pamagat po natin, don't panic. Hang on. Amen? Kaya sabihin mo ulit sa iyo katabi, don't panic. Hang on. Amen. So, praise God. So, sige po, gusto ko po basahin ninyo sa Tagalog. Kayo naman po magbasa. Sige po, tulungan niyo po ako. Sa Tagalog, basahin po natin
ng sabay-sabay. Sino po dito excited na makatanggap mula sa Diyos? Pumalakpak ng malakas na palakpak ang lahat ng excited. Amen. Hallelujah. Kaya po, sige po, sa Tagalog version, ang sabi po dito, sabay-sabay po natin basahin. Huwag palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Amen? Kaya sabihin mo sa iyo katabi, wow! Salamat sa Diyos. Amen? So, sa umaga po ito, tayo po mga anak ng Diyos, tayo po ay pinapaalahanan ng ating Panginoon. Na sa ating po kalalagayang ito, marami na po talaga ang nakakaramdam ng pagkainit, ng pagkapagod, amen, ng panlupay-pay, panghihina, at minsan pa, dinadalaw na rin tayo ng mga kagulumihanan. Yung ating mga kaisipan, hindi na mapakali, hindi mapalagay kung ano yung isipin natin, kaya tayo mismo, hindi natin maiintindihan ang ating mga sarili. Amen? Are you in the church? Kaya po sa ating mga buhay, marami po tayong mga pagsubok din kadalaanan, kaya lahat dapat kinakailangan magtagumpay. Ang kayo po. Ayan, bibilisan po natin. Ayan. So, ngayon po, umaga, mga minamahal ko kapatid, isang bagay po na gusto ng Diyos na iparating sa bawat isa sa atin. Kung ikaw man ngayon ay nagpapanik, diba? Saan ka pupunta? Sa panahon ng iyong pangangailangan. Ano ang iyong gagawin kapag may mga tao galit sa iyo? Pero gusto mo naman magiging kaibigan sila. Ano ang iyong gagawin kapag wala kang bigas-gatas-gas? Di po ba? Yun pong mga bagay na ating madalas na iniintindi. Dadagdagan pa ng ng baon, ng matrikula. Di po ba? So, makikita po natin na nandoon yung ating pagiging pagkabagabag. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, nababagabag ka ba? Yan. Huwag kang mabagabag sapagkat ang Diyos natin hindi nagbigay ng kapagabagan. Sabihin mo sa iyong katabi. Sabihin niyo po. Huwag kang mabagabag sapagkat ang Diyos natin hindi nagbigay ng kapagabagan. Hello? Kaya nga sabi ng ating title, don't panic! Hang on! Amen? So kung titingnan po natin, pag sinabi natin panic, ang isang tao na nagpapanik, di mo ba, tense na tense yan? Nervous na nervous siya. Di ba? Lalo na kapag putulan ng kuryente, putulan ng ilaw, putulan ng lahat. Putulan ng internet. Kaya mapuputag ka rin talaga, pasensya mo. Di ba? Tama po? Putulan ng ilaw, putulan ng internet, putulan ng tubig, putol din ang pasensya. Kaya pagka naputol yan, ano nangyari? Naku po, mapuputol yung aming bukas, mapuputol yung aming internet, mapuputol yung aming kuryente, mapuputol ang tubig, lahat ay putol. Hello? Kaya, pati yung pananalangin, online na lang, putol din. Hello? Di mo ba? Kaya ito yung mga bagay na kung saan ay kung titingnan po natin, mamaya makikita po natin kung ano talaga ang nasa likod noon. Alam niyo po, sa totoo lang, pinaglalaruan tayo ng kaaway. Kung kaya, dapat, ano ang gagawin natin? Do not fear. Huwag kang matakot. Sabi niya, do not be terrified. Sabi niya, fear not. Amen? Do not be anxious. At ang lahat ng yan, ibig sabihin, sa Tagalog, huwag kang matakot. Amen? Bakit? Kasi may pangako ang Diyos sa atin. Amen? Kaya sabi niya po dito, I am. The word I am. May explain pa natin, papapaliwanag ba natin yan kapag sinabi na I am. I am your God. I will strengthen you. I will give you hope. I will help you. Di mo ba? Because He is the God
who is I am. When you say I am, He is the God can do great and mighty things. He is the God who can do impossible things. Amen? All just we need to do is to hang on. Huwag kang bumitaw. Pag sinabi mong hang on, steady. Relax. Di ba? Relax. Because I am, sabi ng Diyos. I am your strength. Ako ang iyong lakas. Ako ang iyong tulong. Amen? Ang problema po nito kasi kung saan-saan tayo tumitingin at kumukuha ng tulong. Bago po muna tayo sa tao, dapat sa Diyos muna tayo tumingin. Amen? Hallelujah. So, fear not. Ito sabi ng Lord. So, the fear of God keeps us from sin. Kapag po tayo ay mayroong banal na pagkatakot sa Diyos, tayo po ay lumalayo sa kasalanan. Amen? Tingnan niyo yung katabi mo kung may takot pa yan sa Diyos. Amen? So may takot pa sa Diyos. Ibig sabihin, malayo sa kasalanan. Amen? Kasi kung may takot tayo sa Panginoon, takot tayo gumawa ng kasalanan. Takot tayong gumawa ng mali. Amen? That's why. So sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 17, sabi niya, honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. So ito lang po yung yung kabuuan. Ang tunay na may takot sa Panginoon, nakikita sa kanya yung pag-o-honor sa kanyang mga kapwa-tao. Amen? Hindi mo kayang kantsawan yung tao, hindi mo kaya bulihin yung tao, hindi ka na lang basta-basta nangangaway. Amen? Bakit? Kasi may takot ka sa Diyos. Amen? Kaya sabi niya, honor everyone. Pag sinabi natin honor, sabi niya gano'n, kilalanin natin ang bawat isa. Amen? Paano po natin kikilalanin? Kilalanin natin na sila din naman ay tao at nasasaktan. Kikilalanin din naman natin sila na sila ay tao na mayroon din naman silang, mayroon din silang mga kahinaan. Hello, church! Sabihin mo sa iyong katabi mo, kilalanin mo naman yung katabi mo na mayroon din niyang kahinaan. Hello? Are you with me? Ay, kahinaan ang lahat. Kaya huwag mong titingnan yung kahinaan ng iba. Bagkos. Kapag ka mayroon kang, sabi niya, yung kahinaan mo, ang tingnan mo. And, sabi gano'n, pumunta ka doon sa repentance. Amen? Kaya sabi niya, honor everyone. Alam niyo po yung hindi nag-honor? Kapag nakita niya kahinaan ng kanyang kapwa, ayoko na. Hindi na ako dadalo dyan. Mga plastic yan. Ayoko na. Hindi na dyan ako, ayoko na magiging workers, ayoko na magiging leaders, ayoko na magiging member ng church na yan. Kasi hindi ko gusto yung kanilang pamamahala. Hindi ko gusto yung kanilang mga set-up ng kanilang mga leadership. Wow! Galing natin, Galing natin, Kaya sabi niya, honor everyone. Kung totoo may takot ka sa Diyos, you must honor your fellow men. Amen? Mabuti sana kung wala kang kahinaan Di mo ba? Sa kahinaan mo, inintindi ka. Sa kahinaan mo, tinanggap ka. Tapos kapag leadership na, kung makapamintas tayo, ayoko na. Kaya kahit may time ka, magdadahilan ka. Meron pa akong meron pa akong kailangan trabaho na tapusin. Meron akong assignment. Meron akong ganito, meron akong lahat, meron ka na. Bakit? Kasi meron ka ng nakita na kahinaan. Amen? So sabi niya, honor everyone. Ang tunay may takot sa Panginoon, sabi niya, marunong kumilala sa kapwa. Considerate siya. Pero hindi siya nagtotolerate. He is considerate, but not, hindi siya nagtotolerate.
Iba yung considerate, iba yung nagtotolerate. Ang toleration is, alam mo ng mali, sige-sige pinapayagan mo. Hindi mo sinasaway, hindi mo tinatama, hindi mo kulit-kulit. Yun po yung tolerate. Ang consideration, naunawaan mo siya. Amen? At sa iyong pagkakaunawa, pinalalakas mo. Ginaguide mo siya. Nire-restore mo, nire-revive mo. Yun yung considerate. Amen? So malayo ang pagkakaiba ng consideration and toleration. Amen? Kaya sabi niya, honor everyone, love the brotherhood. Kaya lalo po tayo ngayon. Kaya nga sabi ng buong Galatia, sabi niya, kaya nga huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sa lahat ng mga tao. Sabi niya, sikapin ninyo ang makagawa ng mabuti sa lahat ng tao. Take note of this. Sabi niya, lalong-lalo na sa mga kapwa ninyong Kristiyano. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Kaya yung katabi mo, kinakailangan, ano po, iingatan mo yan. Mamahalin mo yan. Bakit po? Kasi mahal sila ng Diyos. Mahalaga sila sa Panginoon. Kaya kapag every Sunday, nalulungkot tayo kapag hindi dumadating yung ating mga katabi at nawawala. Are you with me, church? So yun po yun. Kaya sabi niya, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Pag sinabi pong emperor, linawin lang po natin yan ha, honor the emperor, hindi po emperador. Ha? Yan po, emperor. Pag sinabi pong emperor, leader. Everybody say leader. Yan po ba? So ito po yung tagapamuno, tagapanguna, na kung saan sila yung nag-nurture sa atin ang salita ng Panginoon. Amen? So fear of man leads to sin. Alam niyo sa panahon ngayon, nakakatakot ang panahon ngayon. Binanggit na yan sa Bible. Sabi niya, the last days is a perilous day. Sa huling mga araw na ito, at ito na po yung huling araw. Sa huling araw na ito, sabi niya, nakakatakot. Amen? Bakit po? Kasi sabi niya, maraming tao, walang mahal kundi ang kanilang sarili. Amen? Mahal nila kanilang sarili. Instead na pupunta ng church ng Sunday, magsa-shopping, magsa-swimming, magbabanding, pupunta ng birthday, pupunta ng kasal, pupunta ng pila, pupunta ng piyesta, pupunta ng palengke, pupunta ng pupunta ng labahan. Hindi mo lahat pinupuntahan. Hello? Araw ng Sunday. Kaya sabi po, ito po yung ating dapat huwag kakatakutan. Alam niyo yung ating minsan, no? Yung ating mga sarili mismo. Minsan, takot tayo. Pero sabi nga, kung mayroon man tayong katakutan, ang Diyos. Amen? Yung pagkaroon tayo ng banal na pagkatakot. Kasi kapag mayroon tayong banal na pagkatakot, ano po, sinisikap nating sumunod sa tuntunin ng Diyos. Sinisikap nating sumunod sa mga sinasabi at mga pangaral ng ating Panginoon. Amen? So ito po yun yung mga bagay na nais po na kailangan po magiging malinaw sa ating po mga buhay. Kaya nga po sabi po ng Proverbs 29 verse 25, ang sabi niya, Proverbs 29:25, ang sabi niya, fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Sige po sa Tagalog at sabay-sabay po natin basahin. Sige po, mapanganib kung tayo ay matatakutin. Ngunit kung magtitiwala tayo sa Panginoon, ay ligtas tayo. So, sabi po ng Panginoon po diyan, mapanganib kapag tayo ay matakutin. Dahil sabi mo sa katabi, matakutin ka ba? Ayan. Di po ba? Marami tayong mga takot. Hindi na muna ako mag-church kasi matatakot ang nanay ko. Ay, natatakot ako sa nanay ko, pagagalitan ako ng nanay ko. Pero pagkadating bakit sa birthday, hindi takot. Pupunta sa birthday, hindi takot. Kahit gabi na umuwi. Pagkagawain ng Diyos, natatakot. Bible study tayo, visitation tayo, evangelism tayo. Hindi po ako makakasama kasi gagalitan na nanay ko. Sige tara, swimming tayo, picnic tayo, outing tayo. Diba? Punta tayo sa birthday, punta tayo sa kasal, punta tayo. Sige. Hindi na ako magpapaalam sa nanay ko. Diba? Kakaiba po, no? So, ito po yung mga bagay. Sabi ko ganun, kapag ikaw ay matakutin, ano po ang sabi niyan? Mapanganib. Hello? Mapanganib.
Kaya sabi mo, mapanganib ang mata ko. Amen? Takot ka sa asawa mo. Huwag kang magsimba. Sige na nga, wag na nga lang. Diba? Maglaba ka dyan. Diba? Alin ba ang utos na dapat natin sabihin? Ano sabi ng Diyos? Sabi niya, huwag mong kaligtaan ang pagtitipon ng kagaya nito. Yun ang sabi ng Diyos. Huwag mong kakaligtaan, huwag mong kakalimutan ang dumalo sa pagtitipon na kagaya nito. Ito yung sa instruction ng Lord, Hebrews. Di ba? Pero minsan ang ginagawa natin, binabaliktad natin. Huwag kang, sumimba. Kalimutan mo na yung pag-church. Maraming labahin. Kalimutan mo na ang mag-church, walang pamasahe. Hello? Kaya mga minamahal ko kapatid sa Panginoon, malapit ako dumating ang Diyos. Kaya ang ating babagat sabi niya, hang on. Pag sinabi, hang on, ibig sabihin, wait for a little time. Maghintay ka na lang. Konting-konti na lang yung oras na hihintayin natin. So just hang on. Amen? Hawakan natin ang salita ng Diyos. Kaya wala tayong matakutin. Amen? At mamaya makikita po natin bakit tayo dapat matakot. So ano po sabi? In 2 Timothy chapter 1 verse 7, ano po sabi ng Lord? Kahit man anong klaseng takot na babayo sa atin, sabi po ganon, walang puwang pa rin sa atin ang takot. Tingnan natin ang pangako ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, basahin po natin sa Tagalog, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katuwagan, kundi espiritu ng, pakilakasan po, espiritu ng kapangyarihan, ano pa? Pag-ibig at disiplina sa sarili. Yan po talaga. Kung bakit maraming tao hindi makapag-church kasi sa totoo lang walang disiplina sa sarili. Inubos ang Lunes hanggang Sabado ng kaka-Facebook at kapamamasyal, tapos linggo maglalaba. Kaya, hindi na makakapagsimba ng linggo kasi nasa labahin na, nasa shopping na, nasa kung saan-saan na ang pinuntahan. Bakit po? Walang disiplina sa sarili. Ano po? Kaya po, ang sabi ng Panginoon, hindi niya po tayo binigyan ng kaduwagan. Minsan tayo, marami po tayo talagang kinakatakutan. Marami tayong mas mga bagay na inuuna na hindi naman mahalaga, sa totoo lang. Hindi naman mahalaga. May binyag, may birthday, pwede naman yan mamayang hapon. Ang church naman ay umaga. Hello? Ano ba ang birthday? Alas 2, alas 3. Di magsimba ka muna sa umaga. O, di ba? Ano ang problema? Disiplina. Minsan yung ating choice, yung ating pagpili. Hello? Yan po minsan yung ating mga pagpili na kung saan siya ang nagbibigay sa atin ng panganib. Hello, church? Amen? Kaya minsan, nagra-rise up ang power ng takot natin sa mga maraming bagay sa mundo. Bakit? Dahil wala po talagang disiplina sa sarili. Pakilagay ko ngayon, pwede mo niyo ba ilagyan ang kulay dilaw yan? Yung word, disiplina sa sarili. Yan, sabi po ganon, tayo po ay hindi ka tumanggap ng espiritu ng pagkatakot. Amen? Kaya yung takot, iniisip lang natin yun. Kasi at sa totoo lang po, ang takot, ang kalaban nito ay, ang pananampalataya, ang kalaban ay takot. Kaya kapag ikaw ay takot, ibig sabihin na wala ang iyong pananampalataya sa Diyos. Hello, church? Nawala yung pananampalataya mo sa Panginoon. At kapag nawala ang pananampalataya mo sa Panginoon, aariba ka na. Strategy mo na ang gagawin mo. Wala ka ng disiplina sa sarili. Gagawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin. Hello? Yun po ang mangyayari. Hindi po ako makapag-church kasi ang likot-likot ng anak ko eh. Hindi po ako makapag-church. Kahit na minsan nasa church ka na eh. Hindi po ba? Kahit nasa loob ka na ng church, mas pinipili mo pang labas-masok sa loob ng church kaysa makinig
Sayang yung ating mga bihis na magaganda. Amen? Sayang yung ating oras na pinagparito. Kasi wala kang nasalo. Hello? Na sana kung naupo ka dito at nakinig, maraming mga bagay, ikaw na tumatanggap at sumasalo na kung saan magbibigay sa iyo ng pag-asa at lakas. Amen? Pero dahil pinipili natin yung lumabas, di ba? Pinipili natin yung kung ano-ano yung ginagawa natin sa labas. Inaalis natin yung ating focus, yung ating attention sa salita ng Diyos. Kaya uuwi ka rin. Pumunta ka dito ng hinang-hina ka, uuwi ka ngayon ng lugmok na lugmok. Bakit po? Kasi wala kang disiplina sa sarili. Wala tayong disiplina sa sarili. Amen. So, ngayon po, sabi po dito ng John chapter 9 verse 22, ano po yung mga kinakatakutan pa natin? Sige po sabi niya, ito ang sinabi ng mga magulang ng lalaki dahil sa takot sa mga pinuno ng Hudyo, sapagkat napagkasunduan na ng mga pinuno ng mga Hudyo na ang sino makikilala kay Jesus bilang Kristo ay hindi natatanggapin sa sambahan nila. So ito na church ngayon sa mga huling kapanahonan. Pwede itong dumating sa ating buhay at pwede itong mangyari sa buhay natin. Sabi niya, His parents said these things because they feared the Jews. For the Jews had agreed already that if anyone confessed that He was Christ, He would be put out of the synagogue. Ibig sabihin po, sa huling pong kapanahonan, pwede po itong mangyari sa atin. Kapag sinabi mo, hindi si Jesus Christ yung aking Savior, si Jesus Christ ang aking God, pwede kang patayin. Pwede kang parusahan. Di po ba? At maraming tao takot dito. Baka nga kapag nagkaroon tayo ng batas hindi pwedeng bumili ang sumasamba kay Jesus Christ. Bawal silang bumili. Siyempre, mapapalit ka ngayon. Mag-aalala ka ngayon. Ano ngayon ang sasabihin mo? Ay, sasabihin mo na lang pala, ibibitray mo na ngayon si Jesus Christ. Di ba ba? So, huwag ito mangyari sa ating church. Amen? Huwag ito mangyari sa atin at huwag kang matakot. Amen? Hindi ka makabili. Di ba ba? Time will come. Ang walang mga tatak, sabi ganon, hindi siya tatanggapin sa hospital, hindi makakapunta sa palengke, hindi makakabayad ng mga house and lot at ano-ano pa, hindi makakabili ng magagandang kotse kasi walang tatak ng 666. Tingnan niyo po dito, sa talatang ito, kaya sabi niya, ang sino man na nagsasabi na si Kristo ang kanyang Diyos, sabi niya, itatapon siya sa labas at hindi siya magiging kabilang sa simbahan. Di ba? Tayo po noon, marami pong nagpa-inject, nagpa-vaccine, kasi natakot. Saan? Hindi makasakay. Hindi kami makakasakay. Pero papabaksin na lang. Hindi kami makakakuha ng ayuda kapag wala kayong vaccine. Hello? Takot. Bakit po gano'n na tayo? Kasi meron tayong takot. Amen? Kaya takot sa mga pinuno, takot sa tao. Amen? Ngunit sa umagang ito, gusto po ng Diyos na mas maging malinaw sa atin na magkaroon tayo ng takot higit sa lahat sa Diyos. Kung mayroon tayong kakatakutan, walang iba kung hindi ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Yun po ang dapat ating pagkakatakutan. At yung ating lahat ng takot na yon ay mawawala. So, saan po ba tayo natatakot? Bigyan po natin. Tukuyin natin. Sometimes we fear because lack of provision of our needs. Pag sinabi natin lack of provision, kulang tayo. Kapos, walang pera. Di ba? Lagi ay walang pera eh. Magkano yan? Walang pera eh. Saan ka pupunta? Ay, wala akong pera eh. Kain tayo? Wala akong pera eh. Di ba? Laging walang pera. Magbigay tayo sa church? Wala akong pera eh. Tumulong tayo sa church? Walang pera eh. Magpapakonstruct ng church building? Tumulong tayo? Walang pera eh. Di ba? Kaya ang nangyayari sa'yo, natuluyan kang nawala ng pera.
Bakit? Kasi takot ka, sa totoo lang, takot ka talagang magbigay. Amen? Kaya wala ka. Tingnan mo, napakaraming mga tao. Gustong magbigay pero walang pera. Anong ginagawa sa kanila ng Diyos? Binibigyan sila ng Diyos. Amen? Yan po kasi ang law ng Panginoon. Hindi ko ba? Yung mag-desire ka lang na magkaroon, na mag-share ka ng blessing mo kahit wala. Ang Diyos kasi ay gumagawa ng paraan sa atin. Okay, Luke chapter 12 verse 6 to 7. Ano po sabi ng Luke chapter 12 verse 6? Sabi niya, are not 5 sparrows sold for 2 copper coins and not one of them is forgotten before God? Sabi niya, hindi ba't napakamura ng halaga ng maya, ngunit kahit isa sa kanila ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Oh, tingnan natin yung maya. Palagay ko naman, kilala nyo na yan, maya. Hindi si Maya na, Maya ang ibon. Pwede din si Pay Maya. Di ba? Ibon na Maya. Sabi niya, tingnan niyo yung mga Maya dyan na palipad-lipad lang yan sila. Di ba? Palipad-lipad lang sila. Pero, kahit minsan, hindi sila kinalimutan ng Diyos. Amen? Mayroon silang nakukuha ang pagkain. Ay, higit ka pa sa Maya. Hello? At ang katunayan nga, agila ka. Hello? Church. Amen? Higit ka pa sa Maya. Ano ngayon ang ikinakatakot mo? Kung ang Maya nga, hindi ka gugutom. Kung ang Maya nga sa araw-araw. Amen? Sa kanilang paglipad. Diba? Napupunuan sila. Ikaw pa. Nanilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Amen? Kaya sabi niya, let us make man in our own image. Kaya nga likhain natin ang tao ng kagaya natin, ng kawangis natin. Ay makakalimutan ka ng Diyos. Yung ganda mong yan, yung kisig mo na yan, ay kakalimutan ka ng Diyos na siyang may gawa sa'yo. Hello! Kung yung mga katawan natin ay nagbigyan ng Panginoon na palakas tayo ng Panginoon na hanggang ngayon ay buhay tayo. Amen? Lalo na kaya yung pangangailangan mo lang na yan ay hindi maibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Kaya sabi niya, huwag kang matakot. Kaya sabi gano'n, ano ba po? Sabi po, sige, gusto. Ano na ba na nyo? Proverbs chapter 23. May karugtong anak yan. 6, 7. Sabi po, sa Tagalog na. Sige. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore you are of more value than many sparrows. Kaya sabi dito kayo na sinasabi natin, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya ka, kahit ang bilang ng buhok nyo ay alam niya. Kaya huwag kayong matakot. Kaya niyo bang bilangin yung buhok niyo? Diba? Hindi mo kayang bilangin yan. Pero alam ng Diyos. Amen? Alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Bilang na bilang ng Diyos yung pangangailangan mo kung kaya't hindi ka nawawalan. Amen? At kung nawawalan ka lang, it is because wala kang tiwala sa Diyos. Amen? Next verse. Okay, hanggang dyan na lang. Okay. Kaya po, mga kapatid, ito po yun. Sabi niya, higit ka pa sa Maya. Ano mga bagay na hindi natin? Ano mga pangangailangan natin na hindi ka ibigay ng Diyos? Wala. At ang sabi pa ng Panginoon, sabi niya, ano po sabi niya? The Lord is my shepherd. I shall not want. Sabi po ganon. He lay me down in a green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Kaya sabi niya, ano pong sabi niya doon sa Tagalog? Sabi niya doon sa verse 1. Ano po sabi niya? Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang anuman. Sinuli ko si Jesus Christ ang kanyang Panginoon.
Amen. Taas po ang kamay. Amen. Kaya yung mga kamay na yan, tandaan ninyo yung mga nagtaas na yan, markado na yan sa Panginoon. Amen. Markado na yan sa Panginoon. Kaya ang sabi niya, ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako magkukulang ng anuman. Sunod na rin, sabi niya, tulad ng tupa. Sabi niya, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan. Amen? Ang sabi ng Diyos, pinagpapahinga ka niya sa masagana. Hindi sa mga, hindi sa mga tuyong dahon. Ang sabi niya, sa masagana kang dahon, sa masagana kang damo, inilagay ng Diyos. Pag sinabi mo kasing masagana, abundant. Amen? Marami. Hindi ko konti. Amen? Kaya, alam niyo yung ating mga face na yan, di ba? Kapag narinig natin ang pangako ng Diyos, kasi hindi ito ang tao ang nagsasabi sa atin. Ang nagsasabi ngayon sa atin, church, listen, ang nagsasabi sa atin ngayon, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos. Ito yung nagsasabi sa atin ngayon sa umagang ito. O kaya ang sabi po na, sabi niya, ang tupa, tayo yun. Kaya sabihin mo yung tupa, ikaw yun. Bagamat minsan tupakin ka. Amen. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon, pinapahinga ko sila sa masaganang damuhan. Patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Ano po naman itong tahimik na batisan? Nandoon yung Word of God, nandoon yung instruction ng Diyos na sa atin ay gumagabay upang ikaw at ako ay huwag mawala sa alignment ng Diyos. Amen? Kaya po, ano po sabi niya, verse 3? Kaya ang sabi po gano'n, palibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan. Sino po dito ang binibigyan lagi ng lakas ng Diyos? Pakitaas ang kamay at sumigaw ng hallelujah! Amen! Totoo po yan, ikaw ay sa araw-araw, sa bawat pagising mo, hindi ka bumabangon para sa 3-in-1. Bumabangon ka dahil sa lakas ng Diyos! Amen! Dahil ikaw ay kanyang pinapatubayan ng kanyang mga salita. Ang kanyang presensya ay nasa sayo. At ang lahat ng mga pangangailangan mo, ang Diyos lamang ang higit makakapagbigay sayo ng lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Kaya po ang sabi niya, panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan, pinapatubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Tandaan po natin, kung ang buhay mo pinasasagana ng Diyos at ang lahat ng pangangailangan mo ay sagana ka, huwag kang magmalaki. Huwag kang magmataas. Ang Diyos ang lahat ng may bigay na yan, sapagkat ang gusto niya sa bawat isa sa atin, mabigyan siya ng parangal. Amen? Mabigyan siya ng karangalan. Marami pong tao ngayon kung anong siyang pandang, siya naman ang taas. Hello? Taas ng pride. Di ba? Wala pa man din ang yabang-yabang na. Hello? Di baling tumaas ang antas ng ating ang holy fear natin sa Panginoon. Tumaas yung ating banal na pagkatakot sa Panginoon. Dahil habang tumataas ang ating banal na pagkatakot sa Panginoon, tumataas na rin ang antas ng iyong pamumuhay. Maganda yung buhay mo. Patagumpay na patagumpay ang buhay mo. Pasigla na pasigla ang buhay mo. Bakit po maraming mayayaman nagsusuicide? Bakit maraming mga pagod na sila ng kabibilang ang kanilang mga salapi, ang kanilang mga kayamanan? Bakit malungkot? Maraming pera yan, ha? Dahil wala silang banal na pagkatakot sa Diyos. Hello? Kaya, ikaw at ako na nalilito ngayon. Hang on. Kumapit ka sa Diyos. Wait for a little time. Kunti na lang yung panahon na hihintayin natin. At pabalik na ang Diyos. Kaya yung mga previous nating mga teaching, pinakikilala na sa inyo ano ba talaga ang lugar ng impyerno.
kakasapitan ng mga taong mga may takot sa sarili at takot sa tao. Marami po kasi ngayon binibigay nila, they turn their back from their faith dahil ayaw nilang makanyawan. Ayaw nilang magigit sila para kapag sila nagpapatuloy sa Panginoon, mamumulubi sila. Marami pong takot dyan. Hello? Pero ikaw at ako ay hindi sapagkat iba ngayon ang sinasabi ng Diyos. Sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not be moved." Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay kanyang pinag-iinlay sa makakapal at maraming damuhan. Di po ba? Yun po ay napakasaganang pangako sa atin ng Panginoon. Next, ano pa po yung ating pinakakatakutan? Kung bakit tayo minsan ay parang gusto na nating umalis sa pananampalataya, na parang ang gusto na nating bumigay. Di ba? Marupok yarn. Ayaw yarn makorek. Pag nakorek yan, aalis yarn. Di ba? Pero kapag na mga chismisan yarn, ang galing yarn. Hello? At tingnan po natin. Pangalawa, ano bang bagay na kinakatakutan ng maraming tao? Fear from the plan of the wicked. Mayroon tayong mga takot sa mga plano ng mga kasalanan. Di ba? Minsan, sino dito pinaplanuhan? Uy, nagtayo ng business niya yan. Pag nagtayo yan ng milk tea niya, papakita natin sa kanya na hindi tayo bibili. Doon tayo lahat bibili. Yan, pinaplanuhan yan. Di ba may mga ganon? Ay, magtatayo daw si Martha ng business niyang restaurant. Ikaw, ano ang itatayo mo? Di ba? Sa akin naman, refreshment. Wow. Di ba may mga ganon? Plan of evil. Plano ng mga wicked. Ay ano po sinasabi po ng Psalms 23 verse 4. Ano po sabi ng Psalms 23 verse 4? Sabi niya, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Amen? Napakaganda ng pangako ng Panginoon. Sa Tagalog, sabi niya, "Kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat. Ang inyo namang tungkol ang gumagaway at nagpapagaan sa aking kalooban." Amen? Your rod and your staff, they comfort me. Ano mo ba yung rod? Yung word of God, yung pangako ng Diyos na siyang nagbibigay ng kaaliwan sa ating mga buhay na kapag ito ay ating nilabasan, dinidili-dili, araw-araw tayo po ay nagiging hawaan. Gumagaan ang ating mga nararamdaman. Bakit po? Dahil ito ang gumagabay sa atin. Sabi niya, "Ang dala ninyong pamalo ang sa akin ay nag-iingat." Ano po yung pamalo? Sabi niya, "Ang dala niyo pamalo, ang sa akin ay nag-iingat, ang inyo namang tungkol." Sabi niya, "Your rod and your staff." The word of God, the truth. Amen? Yung salita ng Diyos. No? Ang siyang nating naging gabay. Nagbabalik sa atin ng mga katinuan. Kaya nga po, di ba, kapag narinig natin yung word of God, parang ako na naman yata yun na. Parang ako na naman yata yung pinakatamaan na yun na. Di po ba? Wala naman akong CCTV camera sa bahay ninyo para oras-oras mamamonitor ko kayo kung ano ginagawa niyo. Di ba? Kasi yun po yung sinasabi ng word of God. Hebrews chapter 4 verse 12, that the word of God is powerful and active. Sabi niya, it is a double-edged sword. Pakilagay nga muna ng saglit. Yan po ang sinasabi. Sabi niya, the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, even piercing to the division of
Division of soul. Naghihiwalay sa buto at kasukasuan. Division of soul and spirit. Ang mga Kristiyano ngayon, kapag hindi nila gusto ang kanilang pastor, division din ang kanilang mga ginagawa. Hello? Ang lahat ng laban kay pastor, sama-sama. Ang hindi laban ng kape kay pastor, sama-sama. Division. Linawin po natin. Hello? Are you with me? Church. Amen. Workers and leaders. Workers and leaders. Nandiyan tayo. Buksan po natin ating mga pandinig. Sabi nga, listen to what the Holy Spirit says to the church. Makinig ang lahat ng pandinig sa sinasabi ng Banal na Espiritu Santo. Kaya ikaw magagawa, ikaw workers, huwag kang maghati. Huwag mong hatiin ang church. Ang sinasabi nitong division, yung iyong laman. Sa iyong espiritu, yun ang ihiwalay mo, yung hatiin mo. Hindi yung church, hindi ang workers, hindi yung leaders. Si pastor naman, kasi ayaw ko na yan, ayaw ko na ganyan, ayaw ko na ganito. Wala pong ganun. Sabi ng Word of God, the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword. Kaya hindi ka magtataka. Hindi ko alam yung inyong mga nasa isipan, hindi ko alam yung kanyang kalalagayan. Pero kapag narinig natin, minsan yung preaching, masakit. Parang ako yun. Ate pa ba ako bukas? Ate pa ba ako sa sulo? Parang wag na lang. Kasi nasasaktan ako. Kasi nga, nature ng Word of God yan eh. Sharper than any two-edged sword. Sabi niya, magkabila'y talim, magtalas kaysa alinmang espada, magkabila ang talim. Alam niyo po yung espada? Di ba? Dalawa yan ang talim niya, kabilaan. Kaya katulad nito, habang ako ay nagsasalita dito, sa akin din naman, tumatama. Hindi ko po pwedeng i-exempted yung aking sarili. Bakit? This is the Word of God. At lahat tayo dito, hindi lang ito para sa isa. Kaya sabi mo sa talim, huwag kang magagalit. Kapag ka na mayroong kahapdi at kirot, pagpapalayan. Amen? Alam pa nga natin ang Lord. Kasi yan po ay nature ng Diyos. Ang salita ng Lord, nature yan. Hindi yan namin personal. Hindi ka personalin ang Word of God. Didiretsahin ka lang. Hello? And sabi po ngayon, pursue to the division of soul and the spirit of joints and marrow and discerning yan. Discerning the thoughts and intentions of the heart. Sabi niya, nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahakal ng tao. Meron mo ba tayo may tatayo sa Panginoon? Wala. Kapag nandiyan si Mami, si Daddy, Diyos po, upo. Pagtali ko ni Mami, ni Daddy, ala, sige. Alam mo ba si Mami, si Daddy, hindi ko gusto yan. Hindi ko ba? Yan po ngayon. Marami ang gumagawa niyan. Kaya sabi ng Bible, nakakatakot ang mga huling araw ngayon. Bakit? Kasi ang tao walang iniintindi, walang takot sa Diyos. Pero may takot siya sa sarili niya. Dahil ang gusto niya, mabigyan ng comfort, ginhawa ang kanyang sarili. Na ang gusto niya ang masusunod. Amen? Kaya sabi niya, it can discern the thoughts. Kaya nakikita nababasa, naiintindihan ang ating mga espiritu. Maging nga, sabi niya, sa pinaka-malalim na iniisip at hinahangad ng tao. Ay, hindi po tayo talaga makakapagtago sa Panginoon, hindi tayo pwedeng magpulwali. Amen? Kaya sabi mo sa katabi, magpakatotoo ka na. Amen. Huwag kang matakot. Magpakatotoo ka na. Amen. So, praise the Lord. Psalms 27, verse 9 to 17. Basahin ko po ng mabilis sa Tagalog na lang. Ang sabi po, ang masama ay ipagtatabuyan. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay mananatili sa lupain ito. Sa Bible din naman yun. Si Pastor ba nagtataboy? Sa mga church, bakit nawala si ganito, bakit nawala? Eh, hindi namin alam kung bakit siya nawala. Di mo ba? Eh, kasi ito sinasabi ng Panginoon, ang masama ay pagtatabuyan, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay manatili sa lupain ito. Marami niya, masama ba ako? Bakit pa ako umalis naman? Di mo ba? May mga ganyan, tiyak yan. Di mo ba? Tayo po. Depende yan kung anong pangusap sa iyo ng Diyos. Dahil ang Diyos personal na nangungusap sa atin. Amen.
Basahin na natin yan. Ang masama ay ipagtatabuyan. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay mananatili sa lupain ito. Ito ang lupain mo. Next verse. Sabi niya, hindi magtatagal at mawawala ang masasama. At kahit hanapin mo man sila, ay hindi mo na makikita. Ayan. Next. Ngunit ang mga mapagpakumbaba ay patuloy na mananahan sa lupain ng Israel. At ikaw yan, isa ka sa lupain ng Israel ng mapayapa at masagana. Wow, amen. Payapa ka. Di ba ba? Ito yung sinasabi niya na maganda na buhay mo, mayaman ka pa. Hello? Maganda ka na, mayaman ka pa. O, sabihin mo sa iyong katabi, maganda ka na, mayaman ka pa. Amen. Alam niyo yung walang kapayapaan? Alam niyo yung walang kapayapaan? Di ba? Dahil pa yan, yung isang damit na hindi na-plansya ng isang taon. Daming guhit. Guhit dito, guhit sa noo, lahat may guhit. Kasi walang kapayapaan. Ha? Yan po yun. So, sabi po gano'n, next verse, sabi po niya, ang mga masama ay nagpaplano ng hindi mabuti laban sa mga matuwid at galit na galit sila. Di mo ba? Inaano ka ba ng pastor mo? Inaano ka ba ng leader mo? Bakit mo binabati ko sa pastor mo? Bakit mo ano-ano mga sinasabi sa pastor mo? Yun po yun eh. Hello? Ano nirereklamo mo? Ano kinocomplain mo against God? Yun po yung mga bagay na hindi natin nababantayan. Sabi niya, kaya ang masama, nagpaplano ng hindi mabuti. Siguro mga isang buwan na lang ako dyan. Isang patupad nag-preach ko na tinatamaan ako. Isang-isa na lang talaga to. Lalayas na ako sa church na yarn. Kasi attitude yarn. Di mo ba? Ito na nga sabi ng Bible. Ang mga masama ay nagpaplano ng hindi mabuti laban sa matuwid at galit na galit sila. O paano po natin i-explain yun? Kaya isa lang yan eh. Kapag nagalit ka sa leader mo, nagalit ka sa kapatid mo, nagalit ka sa associate pastor mo, isa lang ang dahilan. Bakit ka galit na galit? May plano kang masama, no? Yun lang yung kasunod doon. Ba't ka nagalit na galit? Bakit ka nagsasalita against the leadership? May plano kang masama, no? Hello? Hello? Kaya sabi ng Lord, the Word of God can discern. Sabi ng even the deepest thought. Amen? Sa mga kilusan natin, kaya sabihin mo, mag-ingat ka na huwag kang maging masama. Amen? Bulungan mo, kapatid mo, mag-ingat ka na huwag kang maging masama. Amen? Next verse. Binunod ng masasama ang kanilang mga espada at nakaumang na ang kanilang mga pana upang patayin ang mga dukha na namumuhay ng matuwid. Kaya tayo po mga Kristiyano, huwag kang magtataka na ikaw ay kapamumuhian, ikaw ay kaiinisan, ikaw ay kaiinitan, na hindi mo man inaano. Bakit? Kasi may takot ka sa Diyos. Hello? Next verse. Sabi niya, ngunit sila rin ang masaksaksak ng kanilang sariling espada at mababali ang kanilang mga pana. Nakakatakot. Diba? Saksak ka ng saksak sa mga leader mo, saksak ng saksak ka sa mga kapwa manggagawa mo. Pero sabi niya, mababali ang espada na sinasaksak mo sa kanila, ikaw ang tatamaan. Next. Sabi niya, ang kaunting tinatangkilik ng matuwid ay mas mabuti kaysa kayamanan ng masama. And then the last verse, ano po sabi niya? Dahil tutulungan ng Panginoon ang matuwid, ngunit mawawala ng kakayahan ang taong masama. Di mo ba? Mawawala ng kakayahan? Tatanggalan ka ng Diyos ng kakayanan na makagawa ng mga bagay na pwede mo pang gawin. Bago sasabi ng Lord, bago sabi niya ang mga matutuwid, tutulungan ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko, do not fear in the plan of wicked. Huwag kang matakot
sa mga plano ng mga, na masasama. Kung pinoprotesta ka nila, kung gusto ka nilang patalsikin, kung ikaw ay pinipetisyon, huwag kang matakot. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang kanilang espada ay bababali at sila din, at ito ay tatama din naman sa kanila. Pero ikaw na may banal na pagkakakot sa Panginoon, tutulungan ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Psalms 37, 1 and 2. Ano pong sabi po ganon? Sabi niya, kaya huwag kang matakot sa mga taong, may mga balak, no? Na masama sa'yo. Sabi niya, huwag kang mainis o mainggit man sa masasama. May tao kasi, gusto ka lang inisin. Diba? Marami yan, marami yan, lalo na sa mga, yung labi-labi ng mga bahay. Pag magwawalis, yung kanilang tapat ng bahay malinis, tapos yung tuloy doon ililipat sa kabila. Diba? May mga ganyan eh. May maraming nag-aaway, maraming nagbabaranggayan. Dahil sa ganyan. Diba? Magwawalis, tapos ang kanilang dumi lagay doon sa kabila. Diba? Hindi na lang ididiretso doon sa basurahan. So maraming mga pang-iinis, no? Yung mga masasama sa mga matutuwid. Then, pangatlo na tayo. Pangatlo na tayo. Oh. Next. Do not fear in times of trouble. Huwag kang matakot sa panahon ng, kabag-abagan. Ano po sabi ng Book of Isaiah chapter 41, verse 10 to 14? Sabi po ganon, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo, palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin makapagliligtas sa iyo. Hello, church? Hindi ba tayo masaya dito sa sinasabi ng Lord? Hello? Sabi niya, huwag kang mangamba. Sino ba dito nangangamba? Sino dito natatakot? Sino dito nagugulihan? Di ba ba? Sabi ko gano'n, itong sabi ng Diyos sa'yo, palalakasin kita at tutulungan. Amen? Ito sabi ng Lord sa'yo, ganyan, iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya rin makapagliligtas sa'yo. Kaya sa Panginoon ay mayroon tayong kaligtasan dahil ang kapangyarihan ng Lord sa atin ay napakasagana. Next verse. Ano po kasunod yan? Ano po yan? Isaiah chapter 41, okay, 13. Isaiah 41. Verse 13. 14 na tayo. Yan. Kahit na maliit ka at mahina, huwag kang matatakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Hello? Kaya huwag kang matakot. Maliit ka man. Di ba? Hindi ka sabi nga tayo, small but very good. Maliit ka man at mahina, huwag kang matatakot dahil ako mismo ang tutulong sa iyo. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Ako ang iyong tagapagligtas, ang banal na Diyos ng Israel. Hello, church? Kaya tayo, wala po tayong dapat katakutan. Dumating man ang mga pagsubok sa ating buhay, huwag kang matakot. Next, sabi niya, ano pong next verse yan? Okay, tapos na. Then next verse, Isaiah chapter 40, verse 29 to 31. Yan. Ano pong sabi niya? Pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Sino po dito napapagod na taas ang dalawang kamay? Yung pagod na. Walang umami. Ako na lang aanin. Ako pagod na ako, sabi ko sa mga workers na ako. Ako lang nakakapagod din. Lalong-lalo na kapag turo ka ng turo, tapos yung mga tinuturuan mo, pag nakita mo, parang wala rin natutunan. Nakakapagod. Di ba ba? Tayo, ganun din. Di ba? Salamat sa Panginoon sapagkat sa araw na ito, hindi kayo napagod at nandito kayong lahat. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya po sabi niya, kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwan. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila ng gaya ng isang agila. Tumakbuhan sila ay hindi
di manghihina. Amen? Alam niyo po, kaya nga sabi ko dito, tayo po ay inaling tulad ng Panginoon. Sa lahat na nagtitiwala sa Diyos, sa lahat na mayroong banal na takot sa ating Panginoong Yesus, ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya, lahat na nagtitiwala sa ating Panginoon, sabi niya, manghihina ka man, manlupay-pay ka man, ngunit sabi niya, magkakaroon ka uli ng panibagong sigla at lakas. Amen. At ito na ang pinakamalaking church. Sabi niya, lilipad sila ng kagaya ng agila. Naintindihan po ba natin yun? Pag sinabi natin ng lilipad ka na parang agila, hindi ka lang simple eh. Na kapag ka may dumating na trouble, mayroong mga darating na sakuna. Alam niyo po, yung agila, kapag sila ay kahit na mataas na ang kanyang lipad, kapag mayroong storm, may storm, no na darating, they mount their wings. Amen? Ini-extending muna nila yung kanilang wings para tingnan nila kapag mayroong dumating na yung storm na malakas, ang gagawin nila, they will proceed to a greater height. At ikaw ganon. Kapag alam mo may problema, hindi ka stuck up sa problema. Hello? Wala ka na dito sa problema mo. But you will mount your wings like an eagle. You will fly high. You will proceed to the another level of your faith. Ito po yun. You will mount your wings. Alam niyo po, when you say mount your wings, ano po ba, mayroon ba tayong literal na backpack? Hindi po na tayong literal backpack. Anong symbolize ng wings? Yung guidance ng Lord. Yung kanyang protection sa atin. Yun ang magdadala sa atin. Kasi ginaguide niya tayo. Pinapatnubayan niya tayo. Pinaproteksyonan niya tayo para mapagtagumpayan natin ang mga troubles na yan. Iingatan niya tayo. So you are like an eagle. Alam niyo yung mga manok. Di ba yung manok kapag naulan? Di ba? Takot na sila. Lililip na sila, hahanap na sila ng kanilang susuotan. Kaya sabihin mo, ikaw hindi ka ganun. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka manok. Amen? Agila ka. At saka yung manok, ang kaya lang liliparin ng manok, mababa lang. Kung malilipad man yan, maabot man yan, paglipad yan, babagsak siya. Amen? Pero yung agila, habang sila nasa taas, kaya pa nila labanan yung storm na naranasan. Amen? Kaya, Psalms 46, chapter 1, verse 7. This will be my last verse. Sabi po, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Hello? Siya ang ating kanlungan at ang kalakasan. Pag sabi kanlungan, ito yung natutuon ka, nakakanlong ka. Amen? Doon ka nakakanlong. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Amen? Kaya ito yung laging ninyong bantayan. Kapag nagigipit tayo, ang Diyos nakahanda. Amen? He is always ready. Yan. Always ready. Sabihin mo siya katabi, always ready. Laging nakahanda ang Diyos na tutulungan ka. O next verse. Sabi niya, kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man. Kasi nalito takot sa lindol. Di ba? At bumuho ang mga bundok at bumagsak ang karagatan. Mangyayari ito? Yes. Pagdating ng rapture. Next. Verse 4. 1 to 7 yan? Isaiah ba yan? May ilog, sin ba yung nag-ano dyan? Si Sister Reveros ba na nagkaasikaso? May ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Diyos. Hallelujah. In Jesus' name. Amen? Sabi niya, ang Diyos ay, sabi ko gano'n? Ano ba masunod nito? Ang Diyos, nagkakagulo na.
Galing po tayo. Sa verse 2. Kaya huwag tayong matatakot kahit tumindol man at gumuha ang mga bundok at bumagsak sa karagatan. Verse 3. Ano sabi niya? Humampas man ang at umugong ang mga alon at naglalakihan at mayanig ang kabundungan. Okay, just imagine this. Next, verse 5, sabi niya, may ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Diyos, sa banal na tahanan ng kataas-taas ng Diyos. Amen? Kaya sabi nga, mag-uuman ang lahat ng mundo. Sabi nga ng Book of Matthew, chapter 24, walang bato na tatayo sa kapwa bato. Lahat ay maguguro. Meaning to say, lahat ng mga building na yan, bato, ang nakatayo sa kapwa bato. Sabi nga, lahat ng building na yan maguguro. Dahil sa lakas ng mga lindol. Kaya sabi niya, kahit bundok nga eh. Diba? Merong akong nabasa. Sabi niya, yung Taal Volcano ay sinasabi sasabog daw sa year 2025. Di ba? Isa po yun. Ano pa tayo ngayong year? 2024? Kaya sabi niya, gumuho man ang mga bundok. Di ba? Pero sabi niya, may ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Diyos. At sino po yun? Yun po yung ating Panginoon Jesus. Ang kanyang mga pangako at mga salita na lagi nasa ating mga puso. Next verse 5. Yan sabi niya, ang Diyos ay nakatira sa lungsod na ito, kaya hindi ito magigiba. Ang isa sa lungsod na yung nakatira ang Diyos sa iyo. Amen? Ang Diyos ay nasa iyo. Amen? Ikaw ay templo ng Diyos. Lungsod ka ng Panginoon. Nananahan ang Diyos sa buhay ko. Kaya sabi niya, hindi ka magigiba. Kaya sabi niya, no weapon of enemy shall prosper against you. Amen? Walang sandata ng kaaway ang maaaring magtagumpay laban sa iyo. Amen? Kaya sabi niya, ang Diyos ay nakatira sa lungsod na ito, kaya hindi ito magigiba. Ito'y kanyang ipagtatanggol sa kinaumagahan. Next verse 6, sabi niya, nagkakagulo ang mga bansa, bumagsak ang mga kaharian, sa sigaw ng Diyos, ang mga tao sa mundo ay parang matutunaw sa tako. Diba? Nalaiksi mo pa ba kumain sa Panginoon? Ay napakamakapangyarihan ng Diyos. Eh sabi niya, sa sigaw ng Diyos, sabi niya, halos matunaw ang buong bansa. Next. Buong mundo, sabi niya, kasama natin ang Panginoon ng buo ang kalangitan. Ang Diyos nito ang ating kaluluwa. Amen? So, walang troubles. Walang sakuna na pwedeng magtatagumpay sa atin. Bakit? Kasi kasama natin ang Diyos. Kaya sabi nga, in the Old Testament, sabi niya gano'n sa Old Testament, sabi niya, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunod, dumaan ka man sa ilog, hindi ka malulunod. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Amen? Apoy na mga pagsubok at mga problema, hindi po apoy na sunod. Mamaya, pag uwi niyo sa bahay, sunodin yung bahay ninyo, sabi niyo, try ko na. Sabi kasi ni Mami, hindi pa susunod, try ko nga. Masunog. Sabi gano'n, dumaan man ako sa apoy, di ba? Apoy ng problema, apoy ng pagsubok, apoy ng hinagpis. Di ba? Dumaan man ako sa dagat, hindi ako malulunod. Baka mamaya, kung saan kayo probinsya pumunta, hanap yung dagat. Swimming kayo, malakas ang alon, high tide. Sabi naman ni Mami, hindi ako malulunod. Diba? Hindi ka malulunod sa mga problema mo. Gadagat na problema, hindi ka malulunod. Hello? Gadagat na mga kalungkutan, hindi ka kayang luluhin yan. Kasama mo ang Diyos. Dahil may bakit ka sa Panginoon. Kaya the moment you will depart from the presence of God, that is the time that you will drift away. Yung panahon na yun kayo ay babagsak. Kapag oras na ikaw ay lumayo sa Diyos. Amen? Lumayo ka sa Panginoon. Yun na yun, mapapagsak mo. Conclusion. At ito na po, sasara na tayo. Sino po dito gusto umuwi na pakataas ng kamay?
Salamat sa Lord. So, pwede po tayo mag-extend ng mga 5 hours. Hindi mo. Last na mo to. Sige po. Deuteronomy 31, verse 6 to 8. Ang sabi po, magpakatatag kayo at magpakatapang. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, matatag ka na ba? Matapang ka na ngayon, palagay ko. Sabihin mo sa kanya. Yan. Kaya sabi niya, huwag kayong matatakot sa kanila dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo. Amen. Hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Next verse. Sabi niya, pagkatapos ipinatawag ni Moises si Josue at sa harap ng lahat ng Israelita ay sinabi sa kanya, magpakatatag ka at magpakatapang dahil ikaw ang mangunguna sa mga taong ito sa pagpunta at pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa kanila. Tutulungan mo silang angkinin ang lupa. Okay, church. Ito yun, nanay-tatay, sabi niya, ngayon magpakatapang ka. Ngayon, sabi niya gano'n, magpakatapang ka sapagkat ikaw ang gagamitin ng Diyos upang, pasaganain ang iyong buong sambahayan. Ikaw ang gagamitin ng Diyos upang palakasin ang buong sambahayan. Ikaw ang gagamitin ng Diyos upang pagtibayin ang buong sambahayan upang sila din naman ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Kaya sabi niya, magpakatapang ka at magpakatatag. Dahil ikaw ang mangunguna. Amen. Dahil ikaw ang mangunguna. Yun ang very purpose. May tao kasi po ngayon, uuwi, sisimba, kakain, tutulong. Wala na. Diba? Wala na silang gagawin. Tapos na ako, kakain na, tutulog na, pahinga naman, bukas mamaya. Buluto tayo, bukas mabibili tayo. Diba? Lahat. Walang nangyayari. Bakit? Kasi walang ina-expect sa Panginoon. Nakalimutan nito. Sabi niya, magpakatapang ka, magpakatatag. Ano ba gawin ko? Wala kami sa saing. Sayang mo hangin. Hindi mo ganyan pa yan eh. Di ba? So hindi. Sabi niya, magpakatatag ka sa pananampalataya mo. At magpakatapang ka. Amen? Sa iyong pagsunod sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ang Diyos kasama mo. Ililigtas kita. Amen? So, yun po yung bagay na sinasabi ng Lord sa atin. Next, and the last, verse 8. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng Diyos. Amen? Huwag kang matakot at huwag kang panghinaan ng Diyos. May business ka, para bagang mababangkrak, huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. Diba? Sabi nga, you will fly high like an eagle. You will mount your wings. Sabi mo gano'n. Bakit kasi papagumayad ka ng Panginoon. Kaya church, sa pagkakataon ko ito, ano mga takot pagkakag kasalanan? Huwag kang matakot na harapin ang kasalanan. Kaya sabi niya, magpakatapang ka at magpakatatag sapagkat yung kasalanan na inaalagaan mo, palalayain ka. Amen. Kaya sabi na, ako ang Diyos mo, tutulungan kita at ililigtas sa kasalanan na yan. Amen. Kaya, ngayon pong umaga, sapat-sapat po ang mensahe ng Lord na ating napakinggan. Tayo pong lahat ng Lord.